Hello guys, panday ng malunggay ngayon. Ulam natin malunggay guys. Prepare natin to. Malunggay dito sa Canada. Ayan o. Malunggay. Ito guys, may ilan lang to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na stem ng malunggay. $5.33. Okay na to guys, para lang may malunggay dito sa Canada. Ayan o, sarap to. Lagyan to ng isda. Ayan, healthy. Yan to ang itsura ng malunggay guys o. Yan mga kabayan, yan malunggay. Para dito natin nilagay yung malunggay. Kasi yan, i-prepare natin para lagyan natin ng isda. Sarap to. Healthy pa. Akala niyo walang malunggay dito sa Canada? Meron. Fresh pa. Kuha na to siya. Fresh. Yan o. Sarap tong malunggay guys. Kaya may paraan. Kung gusto mo maggulay, may paraan talaga. May frozen din ito na malunggay. Pwede din yun. Okay din yun. Yan, kasi gusto namin makatikim ng fresh na malunggay. Kaya bumili kami ng ganito. May kamahalan lang pero okay lang yun. Basta may malunggay. Yan. Ganun talaga guys pag nakaluwag-luwag kami. Magmamalunggay. Kasi mahal ang malunggay dito sa Canada. Mahal ang malunggay dito sa Canada. Mahal ang gulay. Pero yung mga karne, mura lang yung karne dito. Kaya nakaka-high blood naman. Kaya kailangan natin maggulay. Mahirap na ma-high blood tayo sa karne. Yan guys, di ba? Yan parang Pilipinas lang din, di ba? Mag-prepare ng malunggay. Sarap yung malunggay. Yun kasi ang pagkain natin sa Pilipinas Malunggay, gulay. Diyan sa Pilipinas naman, mahal ang karne. Mura yung mga ganito, yung malunggay. Dito sa Canada, baliktad. Mahal yung malunggay dito, yung gulay. At saka mura yung karne. Kaya karne kami nalagi dito kasi mura lang. Yan, masarap. Ganun lang po mag-prepare ng malunggay dito guys. I-remove mo lang yung mga stem kasi medyo matigas yan. Hindi yan makakain. Yan. At saka iwan mo yung dahon. Dahon lang ang talaga ang kuha na to. Isasabaw mo. Dahon. Yung stem niya hindi yan kuha. Ganyan dito. Yung stem. Yan ang tinatanggal ko yan. At saka iniiwan natin yung dahon lang. Yan. Kinukunti. Ganun po ang pag-prepare ng malunggay. Yan ito. Yan. Patanggalin mo lang yung dahon. Yan. Kaya maganda yung kwan. Gulay is life. Gulay is life talaga. Dito sa Canada. Yan, sasabawin namin ito. Pwede siguro to 2 beses to na yun. Ubusin ko na. Ilagay lang sa ziplock mo. Prepare natin yan, malunggay. Tinitingnan din kung okay yung quality ng dahon. Kasi may mga dahon na hindi gandang quality. Ayan malunggay Kaya nagkakamis talaga yung malunggay. Diyan sa Pilipinas maraming malunggay dyan Hinihingi lang nga sa kapitbahay. Dito sa Canada, mahal. Mahal yung malunggay. Yung isang kuwan lang, halos $1. Diyan. Maraming malunggay sa Pilipinas. Saka maraming benepisyo yung malunggay. Maraming benepisyo yan. Napaka-healthy po yung malunggay. Kaya kayong mga Pinoy dito sa Canada, kung walang fresh na malunggay, ang binibili yung frozen na malunggay. Frozen. Pwede din. Okay din. Kahit frozen, okay naman din.
Kaya ngayon, kuha kami ng kwan, fresh para kuha tayo ng fresh minsan. May fresh na malunggay. Oo. Pag may makita, bihira lang din makakita ng fresh na malunggay. Kaya lang. Tsamba-tsamba lang talaga. Makakuha ng fresh ito. Mga dahon. Yan. Yan. Kaya marami na kasing Pilipino dito sa Canada kaya tsambat-tsambahan kung makaabot ka ng malunggay kasi nag-aagawan din kami dito. Kaya most of the time ang makukuha mo yung mga frozen na lang. Frozen. Meron din dito sa Canada yung mga dahon-dahon pero frozen lang talaga. Mayroong frozen ng dahon ng sili, frozen ng dahon ng ampalaya, yung dahon ng saluyot, meron din dito, frozen. Yan. Kaya tsamba-tsambahan lang talaga pag fresh ang makuha mo na malunggay. At saka minsan nauubusan kami ng frozen din kasi yun nga, sabi ko, madami na rin mga Pilipino dito sa Canada. Mga 1 million. 1 million na sa buong Canada. Dami na, no? Dami na. Sa 38 million na population ng Canada, 1 million dyan is Filipino. Imagine mo yan. Dami ng Pilipino dito sa Canada. Yung mga ibang lahi naman, marami din. Gaya ng galing sa India, marami din sila dito. Yan. Yung kahit saan, makakita ka ng Pilipino dito kasi marami rin tayo dito sa Canada. Yun lang nga, mahirap makapasok dito eh. Kaya, dadaan talaga sa butas ng karayom. Kung pwede pa lang, kung madali pa lang makapasok sa Canada, lahat ng pamilya natin, dinala na sa Canada. Yun nga, dadaan sa butas ng karayom, kaya mahirap. Mahirap madala yung pamilya dito. Kasi mahirap makapasok sa Canada. Hindi basta-basta. Yung kuha natin, kasi may tinatawag tayo na kuha eh. Bago ka makapasok ng Canada, kailangan mo nang mag-apply ng visa. Visa. So, yung pag-apply pa lang ng visa, grabe. Ang hirap. Hindi yun ma-approve. Most of the time, ma-reject pa. Lalo na ngayon dito sa Canada. Ay, nagkagulo na dito. Mahirap talaga makapasok. Makapasok sa Canada. Yeah. Kasi dumadami na nga ang Pilipino. At saka naghigpit na rin yung immigration dito sa Canada. Dahil sa mga ibang lahi din. Kasi sumusobra na rin. Kaya kinukontrol na yung population ng foreign. Yung mga temporary workers sa Canada. Kinukontrol. Kahit visiting, ang hirap. Nakabisit dito sa Canada, ang hirap ng approval. Kahit kapatid mo yan, kapatid, or pamilya mo, ang hirap i-apply, ang hirap makapasok. Mahirap ma-approve dito na makapunta ng Canada. Kaya dadaan ka sa butas ng karayom. Kaya yung mga pamilya namin dyan sa Pilipinas, na gustong pumunta ng Canada, huwag kayong magtampo pag hindi ka makapunta dito kasi ang hirap talaga. Kung madali lang, sus, nandito na kayo sa Canada. Lahat ng pamilya natin sa Canada, sa Pilipinas, nandito na sa Canada. Kung madali lang. Yun lang ha, mahirap eh. Daming rejection. Hindi makapasok sa Canada. Mahirap. Hindi kagaya sa ibang bansa na visa free, walang visa, no? Pwede makapasok. Dito sa Canada kasi kailangan mo ng visa dito para makapunta ka dito eh. Yung sabi nila na visa free, hindi yun totoo. Na visa free yung mga Pilipino, hindi yan totoo. Kung lang may condition yun. Visa free ka, magpunta ka sa Canada pag meron ka ng visa dati sa Canada. Or may visa ka sa US. Kaya maging visa free ka, mag-apply ka ng ETA. Kaya huwag kayong magpapaluko dyan na
sasabihin na visa free sa Canada. Hindi. Kailangan mo pa rin mag-apply ng visa kung first time mo mag-apply ng visa sa Canada. Pero kung meron ka namang visa dati sa Canada, pwede ka na visa free. I-apply mo lang yung ETA. Yung electronic travel na kuan. Na pwede lang i-apply ETA. Yan. Yan. Kaya kung first time mo, hindi yan totoo na visa free. Kaya huwag kayong magpaloko dyan sa mga scammer. Yan. Yan. Lapit na ako matapos. Malapit na ako matapos sa pagkuhan ko. Pag prepare ng malunggay. Masarap to. Masarap tong malunggay na to. Malapit na matapos. Prepare ko yung malunggay. Yan, ito. Yan, masarap tong sabaw na to. Kaya minsan, magkuhan tayo ng fresh na malunggay. Yan. Yan. Oops. Yan. Malunggay. Lapit na. Bilis ko mag-prepare itong malunggay na to. Sa Pilipinas, may iba't ibang style ng pag-prepare na malunggay. Ito po yung style ng mga Bisaya. Yung pag ganyan. Ganyan. I-remove mo yung stem. Yan. I don't know. Bawat tao may style ng pag-prepare ng malunggay. Yan. Basta ito yung natutunan ko doon sa amin sa Oriental. Ganyan yan, oh. Ayan. Kasi dati maramihan din kami mag-prepare ng malunggay. Saka paborito ko talaga itong malunggay na to. Napaka-healthy. Ayan. So, yan. Natapos na rin. Ooh. Akala ko marami. Yung mga $5, $6. Kunti lang pala. You know? Yung $6, $5, kunti lang. Pero at least mayroong malunggay, no? Yan. Yan, sarap to sabawin. Ito, pakita ko sa inyo yung natapos ko na. Ayan. Kunti lang din. Yan. Pero okay na yan, pang sabaw yan. Lagyan natin ng isda. Sige, bye-bye. Yan lang po ang update natin dito sa Buhay Canada. Have a good day. Thank you. Maraming salamat sa pagsuporta sa vlog natin. Buhay Canada. Huwag niyong kalimutan na i-like. At saka kung pwede, comment and share para maraming engagement sa vlog natin. Para lumago naman yung vlog natin. Have a good day. Bye-bye. Ingat po kayo.